si Jacob at 27. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putaheng gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito, pangin ang bilang ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya. Kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putaheng gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," sabi niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po, si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasa na ninyo pagkatapos." "Napakadali mo naman yatang nakahuli," tanong ni Isaac. "Tinulungan po ko ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. "Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau," wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mapalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. "Halika, anak, at hagkan mo ako," sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas
upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo. Mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan." "Sino ka ba?" tanong ni Isaac. "Si Esau po, ang inyong panganay," tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, "Kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ikaw ay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman." Humagulgol ng iyak si Esau nang barinig ito at nagmamakaawa. "Basbasan din po ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo." Nagsalita si Esau, "2 beses na niya akong dinaya. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin?" "Wala na akong magagawa, anak," sagot ni Isaac. "Siya ay Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ipinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi para sa iyo." Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau. "Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ko." At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran, upang kalaya ay iyong makamit. Kailangang ikaw ay maghimagsik." Namuhi si Esau kay Jacob, sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan: "Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob." May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, "Anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin."
Sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag Heteya ring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako."